Uy, ba't ka naririto? Ano, hindi ka pumasok? Hindi ka nagtatrabaho? Ma. Wala na po kasi akong trabaho Ano eh. walang trabaho? Ano gagawin niyo sa akin dito? Pakilamunin ko kayong dalawa? Ha? Kaya nga ba yung anak ko, sinasabi ko ha? Ang sagutin, yung maayos na tao, yung maayos na mga manliligaw niya, yung may ipagbahay siya, may sasakyan, may negosyo, hindi yung kagaya mong mahirap. Tapos ngayon, dito kayo sa akin nakatambak, pakain ko kayo? Palamunin? Ganon? Ma. Sa totoo nga po niyan, ano po eh. Anong ano? Ako wag mong pinaglololoko ha? Alam mo pagka ganyan na ganyan, pahihiwalayin ko talaga yung anak ko sa'yo. Kaya nga ayoko ng kasal-kasal eh. Baka sakaling mauntog yung anak ko, yung tangang anak ko. Ayoko sa'yo ha, sinasabi ko sa'yo. Kaya ikaw magtino ka, gumawa ka ng maayos. Hindi yun dito ko titira sa akin para magbigay kayo ng pera. Natural lang. Mateka nga lang. Anong nangyayari sa'yo? Ba't ka sumisigaw? At bakit hindi ako sisigaw? Itong asawa mo walang trabaho. Sige, yung gastos dito, yung gastos sa pagtira nyo dito, yung electric, yung gastusin sa pagkain, akin ba yan lahat? Mateka nga lang. Ba't sinasabi mo sa iyo lahat? Kami nga mag-asawa lagi nagbibigay sa'yo ng pera. Pati yung mga benta ko sa pagtutusino, kung ano-ano binibenta ko, sa'yo din napupunta. Kaya nga ako humihingi kasi natural lang naman na magbigay kayo at saka huwag mong pagmamalaki sa akin yung patusi-tusino mo ha. Hindi kita pinag-aral para magtusino ka ng tusino dyan. Gasino lang kinikita mo dyan sa tusino. Kung ikaw ginamit mo yung utak mo ha, di maladonya ang buhay mo. Maayos sana. Hindi yung pagsama mo dito. Ma, sandali lang. Parang sobra-sobra naman na po yung panunumbat at saka pananalita nyo dito kay Eden. Masakit! Dahil totoo! Ha? Ano masama doon sa sinabi ko? Totoo naman! May kasinungalingan ba doon? Lahat ng sinabi ko, totoo! Maliwanag pa sa sikat ng araw, kung yan hindi sumama sa'yo, hindi ganyan ang buhay niyan! Ano bang gusto mong mangyari, ma? Magpakasal ako? Para maperahan mo? Tapos ngayon, itong asawa ko, itong binubuntungan mo ng galit mo dahil wala ka ng mapera ngayon, dahil wala ng trabaho? Ganun ba? Anong perang sinasabi mo? Humihingi ako dahil natural lang na gumastos kayo dito. Ikaw mang iniintindi ko. Ikaw, umayos yung buhay mo. Kaya sinasabi ko sa'yo na hindi itong lalaking itong karapat-dapat sa'yo. Kaya nga ganito yung buhay namin hanggang ngayon. Kasi pinipigilan mo kami. Dati pa namin gusto mo bumukod. Dahil meron ka pa nahuhutot na pera sa asawa ko, kaya mo kami pinatagal dito. Pero ngayon wala na, siguro ito na yung panahon na umalis na dito. Kahit naririto kayo, ha? Kahit umalis kayo dito, ganun din yon. Hindi titigil ang gastusin. Kaya ko kayo kinukuhanan. Ikaw, ha? Pag hindi ka nagtrabaho, kukunin ko lahat ng gamit mo. Ibebenta ko na may magastos tayo. Akin ito, ha? Ma! Wisit kayo. Eden, bakit naman pinigilan mo kong sabihin sa mama mo yung totoo? Sana sinabi na lang natin sa kanya na maganda na yung business natin, na lumalago na, para hindi na siya nagalit ng ganun. Pero, bakit kailangan natin maglihim? Renz, hindi mo ba nauunawaan? Tingnan mo yung inaasta ni Mama. Sa tingin mo kung sasabihin ko sa kanya yun, magiging malaya tayo? Hindi. Mas peperahan niya tayo hanggang sa huling sentimo natin. Sige na, naiintindihan kita. Sa bagay, tama ka. Yung ugali nga naman ng mama mo, medyo kahaman sa pera. Pero, malilate na tayo. Kailangan na natin kitain yung business partner natin ngayon. Tara na, Magbihis magbihis ka na. tayo. Yvette, pinuntahan ka namin ni Eden para formal na magpasalamat kasi binigyan mo kami ng tiwala. Nag-invest ka sa longganisa at tosino namin. Naku, walang ano man yun. Nakitaan ko rin naman kayo ng potential na katulad mo, magaling ka sa marketing. Si Eden naman, alam na alam yung mga galawan sa operations sa paggawa ng tosino at longganisa. Kaya nga, masayang-masaya kami. Tapos ikaw, magaling ka din sa production. Kaya nga, kapag ka nag-full force tayo, pinagsama-sama yung mga skill set natin, madaling-madali na lang natin makukuha at ma-achieve yung mga goals, di ba? Totoo. Siguro, in the next 3 months or 4 months, marireach na natin yung number of production at saka yung sales para patuloy pa natin ma-expand yung business. Tapos hindi lang dito tayo sa isang area, lalawak pa. Pwede na tayong pumunta ng Pampanga, Pangasinan. Pwede na rin yung mga outside ng Philippines. Bakit hindi, di ba? Nako, hindi lang yun. Huwag niyong iisipin na hanggang dito lang tayo. Dapat nag-e-expert na rin tayo. Kaya nga pinag-resign ko na tong asawa ko dun sa dati niyang trabaho kasi lagi nilang puyat. Minsan hindi na natutulog. At least, di ba, kung dito sa sarili naming negosyo, dito siya nakaka-focus.
Yun nga, para sana makapag-focus na rin ako. Para yung 100% ko na oras, dito na ako nagpo-focus sa business natin. Pero Eden, hindi ba natin sasabihin sa mama mo kung ano na yung meron sa atin ngayon? Para man lang maging masaya siya. Renz, ilang beses ko na bang sasabihin sa'yo, kapag nalaman niya to lahat, hindi niya tayo tatantanan. Talagang kukunin niya lahat ng pera natin. So anong maiipon natin? Wala. Kakastart pa lang nga natin, di ba? Isa pa, Renz, sangayon ako sa pinsan ko. Ayoko rin munang malaman ng mama niya, lalo na alam natin kung gaano siya garapal humawak ng pera. Sige, wala naman akong problema sa ganyan. Pero sige, para matapos na to, kailangan natin maging successful. Sige. Kaya natin yan. Kaya Teamwork natin yan. lang. At dumating na din ang magaling na lalaki. Ano, may trabaho ka na? Wala, di ba? Ma, hinahanap ko kasi yung mga gamit ko sa kwarto, wala po doon. Ito mga gamit mo. Ngayon pa lang ha, lumayas ka na rito ha. Kinalkal ko yung mga gamit mo. Pati mga alahas nyo wala na. Ano, ubus na? Anong itutulong nyo sa akin dito? Kaysa magpabigat kayo ng magpabigat dito sa akin, maigi pa, lumayas ka na. Kakarguhin ko na yung anak ko. Kahit sabihin mo pa na disgrasya mo o ano pa man, basta dito na yung anak ko at ikaw lumayas na. Ma, At least isa na lang yung intindihin ko. masandali lang naman. Maghinahinay naman po kayo sa pagdidesisyon nyo. Wala nga po akong lilipatin tapos papalayasin nyo pa ako ngayon. Ano? Problema ko yon? Ha? Problema ko? Lumayas ka na! Ayan na yung gamit mo, oh! Saan ako? Eden, Ano na naman ba to? pinapalayas kasi ako ng mama mo eh. Ba't mo papalayasin si Renz? At bakit ang hindi, ha? Pabigat na lang sa akin yan, Eden! Matira ka dito, hayaan mo siya lumayas! Ngayon na wala na siyang trabaho, papalayasin mo. Pero dati, yung nakikinabang ka, ang ganda ng pakikisama mo. Ano ang ganda ng pakikisama? Nakikisama lang ako dahil may nakukuha ako sa kanya. Pero kung hindi, at ganito na lang, ano? Dito na lang yan? Ha? Anong gagawin niyan dito? Ay, Eden nga, magbukas-bukas ka nga ng isip mo? Ano ba na papala mo dito sa lalaking to? Mamalawak yung pag-iisip ko. Yung isip mo lang, yung makitid. Kasi, nasa pera lang lagi yung isip mo. Ano? Ngayon na wala na kaming pera, ganito na lang kami? Para sa'yo? At sinong sasabihin mo sa akin kwento na maayos at masarap ang buhay kung walang pera? Ha? Masasabi niyo sa akin yan? Paano ka mabubuhay ng walang pera? Ma, gagawin ko na lang ng paraan, Eden. Kailan? Ha? Kailan? Lumayas ka na, ha? Sinasabi ko sa'yo, lumayas ka na. Gusto mo ipagtabuyan pa kita, huwag ka na babalik dito. Sinasabi ko sa'yo. Kung papalayasin mo siya, sasama na rin ako sa kanya. Total, wala na akong silbi sa'yo, di ba? Kasi wala rin akong pera at hindi ka kontento sa mga benta ko sa Tosino. Ang sabi ko sa'yo, tumira ka dito, hayaan mo yung lalaki niya na lumayas. Anong gusto mo? Sasama ka dyan? Oo, sasama ako. Ikaw na mag-isa dyan sa buhay mo. Tara na. O, tita, napadalaw ka. Paano ibet? Gipit na gipit ako. Wala naman ako pupuntahan kundi ikaw. Wala akong pambayad sa kuryente. Baka maputulan ako, pati tubig. Kaya nga napapunta ako dito. Baka naman pwedeng makahiram sa'yo. Ay, ganun ba, tita? Nako, may napaggamitan po kasi ako ng pera ko ngayon eh. Baka pwedeng ipagpaliban niyo muna yung panghihiram sa akin. Ibet, kailangan ko ng pera talaga. Yvette, Ay, Renz. yung kailangan yata sa kusina yung itak. Hoy, ba't nandito ka? Trabahador ka dito? Maigi naman at may trabaho ka na. Kahit tagatagtad ng mga karne. Talaga. May paglapit ka pa sa mga kamag-anak ko talaga. Paano kung wala akong mga kamag-anak na ganyang mababait? Paano na yung buhay mo? Ayun ang sinasabi ko sa yung hampas lupa ka. May pagnanasa ka pa dun sa anak ko wala ka naman palang ibubuga. Tita, huwag mo naman pagsabihan si Renz ng ganyan. Nagsisikap naman yan para makaprovide sa pamilya niya eh. Talagang dapat siya magsikap. Wala na nga siyang masabi sa buhay niya. Kung magtatamad-tamad pa siya, ano mapapala ng anak ko lalo sa kanya? Pinalalayas ko nga yan yung anak ko sumama din, wala akong magagawa. Natural lang magsikap siya talaga sa buhay niya. Titingin-tingin ka pa dyan. Ano to, ha? Ba't ikaw pati nandito ka na din? Dito ka na rin ba nagtatrabaho kay Ibet? Hindi ako nagtatrabaho dito. Hindi kami nagtatrabaho dito. Kasi kami yung may-ari ng company to. Kaming tatlo. Kayong tatlo? Ano to, joke? Oo, tita, totoo yung naririnig mo. Etong anak mo at asawa niya,
Magagaling yan. Kaya ako nag-invest sa kanila. Alam ko namang hindi ako magsisisi. Tsaka sa totoo nga po niyan, ma, matagal na namin napundar tong business. Gustong gusto ko nga pong sabihin sa inyo, kaso ayaw nila kasi yung ugali nyo nga daw po tungkol sa pera. Naku naman, hindi nyo naman agad sa akin sinabi na may business na pala kayo. O ngayon may business na kayo, siguro naman matutulungan nyo ako sa araw-araw kong buhay. Wala, gipit na talaga ako. Eden, narito nga ako para mangutang kay Ibet. Mama, tutulungan naman kita kung tungkol sa pera. Pero hindi habang buhay, aasa ka lang sa amin. Sige, ganito na lang. Dapat ka mag-sorry kay Renz. Sa lahat ng ginawa mo, lahat ng mga sinabi mong hindi maganda. Eden naman, ba't naman ako magsusorry pa kay Renz? Tingnan mo, hanggang ngayon, hindi ka pa rin nagbabago. Wala ka pa rin pagiging mapagkumbaba sa sarili mo para sa ibang tao. Renz, sorry ah. Oh yan, nakasorry na ako. Ganun ba yung pagsusorry, ma? Hindi sincere yung sorry mo? Renz, sorry ah. Sorry sa lahat ng nasabi ko sa'yo. Hindi pa rin, ma? Hindi ko ramdam. Eto ah, walang eme to ah. Totoo na to. Kasi ang totoo lang, nung umalis kayo sa bahay, doon ko rin talaga na-realize na mahirap pala mag-isa. Tapos wala sa akin tumutulong pang gasto. Sardinas na nga lang, tsaka itlog ulam ko. Eh, ngayon na alam ko naman na kayo naman yung nakaka-luwag-luwag, huwag niyo naman akong pabayaan, Renz. Sorry na sa lahat ng nasabi ko sa'yo, sa lahat ng nagawa ko sa'yo. Alam mo, ma, wala namang problema sa akin eh. Sa totoo nga niyan, mahal na mahal ko kayo. Sila Yvette at saka sila Eden lang naman yung pumipigil na magsabi ako sa inyo ng totoo kasi yung ugali nyo nga pong ganyan. Pero, tagal ko na po kayo napatawad. Tsaka, Eden, Yvette, tulungan natin si Mama. Ito lang naman ang akin, Eden. Alam mo naman na kaya nagagalit ako sa kanya kasi nga, wala nga siyang trabaho, wala siyang maipakita sa akin maayos para iayos ka niya. Ikaw lang naman ang iniintindi ko. Pero ngayon na nakita ko naman na nagsikap siya, bakit naman ang hindi? Na hindi ko siya tanggapin, lalo't ganyan, nag-uumpisa na pala kayo. Ikaw, sa'yo ako nakasentro, gusto kong maging maayos ka, anak. Ganun yun. Pero hindi naman sa lahat ng bagay dapat mong husgahan yung isang tao para sa akin. Yun nga lang ang mali ko, naghusga ako. Pero ang gusto ko lang mangyari, mapaayos yung buhay mo. Kaya sorry na. Sorry na sa inyo. Kaya makakalimutan na natin lahat ng nangyari. Gaya ng sinabi ko, tutulungan kita, bibigyan kita ng puhunan. Pero yung puhunan na yun, huwag mong gagamitin kahit saan. Sa bisyo mo. Dapat gawin mo yun bilang negosyo. Hindi. Isasama natin si Mama dito sa negosyo natin. Ma, bibigyan ka namin ng trabaho para kahit paano kumikita ka. Para yung mga binibigay namin sa'yo, hindi namin bigay, pinagtatrabahuhan mo. Hindi ka naman namin bibigyan ng mabigat na trabaho. Minsan kailangan kasi namin ng mga simpleng trabaho dito. Okay, Kung gusto mo, dito ka na rin sa amin. Sige, Bill. O tita, kitang-kita mo naman kung gaano ka kaswerte sa manugang mo. Kahit ano pang sinasabi mo sa kanyang masasama, masasakit, tingnan mo, siya pa rin yung pilit na sinasama ka sa pag-angat niya. Naku, Renz, promise ko sa'yo, period na yung bibig ko. Wala na akong masasabi sa'yo. Sige, para naman may papag-umpisahan ako. Tara na, kumain na muna tayo sa loob kasi nakahanda na yung niluto ko po na kare-kare. O, Ibet, huwag mo na ako pautangin, ha? Okay, magtatrabaho ka naman tita eh. Anak, thank you, ha? Halika na. Tara.